The Lord sent me to bring glad tidings to the poor and to proclaim liberty to captives. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus went out along the sea. All the crowd came to him and he taught them. As he passed by, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the customs post. Jesus said to him, "Follow me." And he got up and followed Jesus. While he was at table in his house, many tax collectors and sinners sat with Jesus and his disciples, for there were many who followed him. Some scribes who were Pharisees saw that Jesus was eating with sinners and tax collectors, and he said to his disciples, "Why does he eat with tax collectors and sinners?" Jesus heard this and said to them, "Those who are well do not need a physician, but the sick do. I did not come to call the righteous, but sinners." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. We welcome you to the Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, the home of the image of Jesus Nazareno. And in this Mass, we welcome the different pilgrims coming from different places around the country or even abroad. Lalo na sa mga panahon ngayon ay may mga umuuwi pa rin o iba siguro ay aalis na at hindi kompleto ang pag-uwi sa Pilipinas kung hindi makadaan sa Quiapo. Bagay, isa sa mga balikbayan, bucket list ay dumaan ng simbahan ng Quiapo. O kung hindi man, mula sa mga iba't ibang probinsya, lumuluwas dito sa lumuluwas patungo Maynila at hindi kompleto nang hindi makadaan saglit sa Quiapo. At ganoon din ang mga kapwa-deboto natin na nakikiisa sa pagdiriwang ng Eucharistia ngayon, lalo na sa ating online platforms, lalo na ang mga deboto na nasa ibang bansa. Kayo ay kasama din namin sa pagdiriwang na ito. Maganda mapansin sa ating Ebanghelyo, tinawag ni Jesus si Mateo. At ang sabi niya, "Follow me." At anong ginawa ni Levi o Levi? Sinabi ba niya, "Sige Lord, susunod ako, pero kailangan ganito ha"? "Sige Lord, susunod ako sa iyo, pero teka lang ha"? Sinabi ba niya yun? What the gospel narrated to us, when Jesus said, "Follow me," he stood up and left his post. Tumayo at umalis. At ganun ang tawag din sa atin ng Panginoon. Pag sinasabi ng Diyos, "Follow me," we are to stand up
and follow Him. At pag sumunod sa Diyos, may kailangang iwan. And we look at the gospel, Levi stood up and left. He left his former way of life. And he started following Jesus. Maganda rin sana sa atin, bilang mga deboto ng Poong Nazareno, at sinasabi natin ng Poong Nazareno ay tinatawag niya tayong sumunod sa Kanya. Pero hindi pwedeng, Lord, teka lang ha. Lord, susunod ako sa iyo. Mamamanata ako sa iyo kasi January 9. Pero sa loob ng ibang araw, ano na? Balik sa dati? Balik sa dati pamumuhay? Si Mateo nagpapaalala sa atin, when Jesus calls us, we are to stand up and leave our post. Iwanan yung dating pamumuhay. At lumakad sa daan ng pagbabago ng buhay. At marahil ito yung madalas natin nakakalimutan bilang mga deboto. Ang gusto lang natin, maisagawa yung panata, pero nakalimutan natin yung sinasabi ng Ebanghelyo, sumunod at umalis. Umalis sa dati pamumuhay, umalis sa pagiging matigas ang ulo, umalis sa pagiging puno ng sarili, umalis sa dati pamumuhay ng may makasalanan, at tumakad sa pagpinababagong buhay ng Diyos. And God calls us. He invites us to leave our former way of life so that we can grow in newness of life. Jesus invites us to leave our former ways of life so we can grow in newness of life. At para sa atin, hindi madali yun. Mas gusto natin gawin yung nakasanayan natin. Mas gusto natin gawin yung kinagawian natin. Marahil ang iba sa atin, mas gusto nating ipilit yung taon-taon na nating ginagawa. Pero magandang paalala sa atin ng Ebanghelyo. At ganon din ang pinagdiriwang nating santo ngayon. Siya'y isang abad. At ang isang abad, an abot, siya ay nanatili na mag-isa sa disyerto. At ang kausap lang niya ay ang Diyos. At ang araw-araw niyang pamumuhay ay paglimot sa sarili. You cannot follow Christ if you are full of yourself. Kaya ang tunay na deboto ng Poong Nazareno ay handa ring iubos ang sarili. Hindi puno ng sarili. Pag ang tao puno ng sarili yan, at sinasabi niyang deboto yan, hindi tunay na deboto yan ng Nazareno. Dahil ang tunay na deboto ng Poong Nazareno, tinutularan si Jesus, inubos ang sarili. At ang pagtawag kay Mateo ay paraan din ng pag-ubos ng sarili. Iiwan mo yung dati mong pamumuhay, di madali yun. Iiwan mo yung hanap buhay mo para sa Diyos, hindi madali yun. Pero dahil inubos ang sarili, dahil sa tawag ng Diyos, ang Diyos ang pupuno ng buhay mo. At yan din ang sana'y magandang imbitasyon sa atin bilang mga deboto ng Poong Nazareno. Tinatawag niya tayo at sinasabi niya, sumunod ka sa akin. Follow me. At sana tulad ni Mateo sa Ebanghelyo,
ang tugon din natin ay maging parehas lang sa Kanya. Handang tumayo, handang iwan ang dating pamumuhay. Handang tumayo at sumunod kay Jesus. Handang iwan ang dating pamumuhay at lumakad na may panibagong buhay kasama si Jesus. At ang daan para magawa yon ay ang pag-ubos sa sarili. To forget about the self. To be empty of the self. Doon lang natin tunay na maitataas si Jesus. Doon lang tayo tunay na makakasunod kay Jesus. Dahil ang taong inuubos ang sarili, ang Diyos ang pupuno sa Kanya. Sabi nga, paano mo nga pupunuin ang basong puno na? Baka yung baso ng buhay mo, puno ng sarili. Baka pwede nang iubos yan para ang Diyos ang pumuno ng baso ng buhay mo. Inaakay Kanyang umalis sa dati mong pamumuhay. Pamumuhay na marahil ay madalas siyang kalimutan. Pamumuhay na marahil ay namumuhay sa kasalanan. Iniimbitahan ka niya na lumakad at sumunod sa Kanya na may panibagong puso, ang Diyos ang pupuno ng buhay mo. Amen.